What's up guys? Welcome back to another vlog. Today is a Thursday and nag-prep na naman ako guys kasi kaninang umaga, maagang maaga, nagpahatid si Ninya kay Daddy sa Suleya Hotel. Suleya Hotel ba yung tawag yun? O yan. Kasi meron siyang gig guys. Nagko-co-hosting na kasi hindi co-hosting, parang assistant siya ng host ng isang event. Sa kasamahan niya dati sa VA Platinum. So, kinuha siyang assistant, guys. At least, pang, din niya, pang part-time. Wala na naman yung computer, yung sandali lang. Pang part-time niya na job kasi hindi pa siya nagsisimula sa kanyang freelancing na job. So, naisipan kong mag-prep na lang. Kasi magpapasundo siya sa amin mamaya. After ng shift ko, mga around 5 p.m. 3 p.m. pa yung natapos ang shift ko, guys. Pero nag-ready na rin ako. Hindi ako naligo, guys, kasi naligo na ako kagabi. Tinatamad talaga ako maligo, guys. Especially kapag ang lamig-lamig sa mga kwarto namin. Pasensya po. Pero malinis naman po, guys. Nagpalit naman ako ng underwear. So, ngayon, dito pa rin ako sa computer ko and mini-message ko si Daddy sa baba kasi nagugutom ako guys. Alam ko dalawa yung binili niya na embutido. Gusto kong ipainit yung isa kasi alam ko isa lang yung nakain, isa lang yung naluto niya last time. Gutom talaga ako guys. So kapag hindi niya nabasa tong chat message ko, bababa ako guys and ako na lang magsi-steam siguro sa sa embutido. Ang sarap kasi na embutido na nabili ni Daddy. 150 each lang guys. Yung niya, presyo niya. Pero masarap. So, baba muna ako guys ha. Kasi maghanap po na ako na makakain. Okay? Ayan na ang aking embutido. Sarap naman ang embutido na yan. So, iinitin lang natin sa microwave. Ayan. Gamit na gamit talaga sa amin tong microwave guys. Although, bibilang kami ng bago ni Kuya kasi ito susuli na namin to sa kinapapay. Bibili kami ng microwave. Ayan. Ano bang ginagawa ng daddy na yan? Sumasayaw. Ayan. Oh my God. Nasa mood. Wow. Galing naman pala ng mga the moves natin dyan. Daddy. Wow. Ayan. Igiling mo daddy. Igiling mo. Sayang lang talaga guys, walang music. Sana narinig nyo yung music na tugmang-tugma dyan sa mga actions ni Daddy. Ayan. Oh, yan. Yan yung pinapanood niya, pinapakinggan namin. Kaso nga, bawal. Bawal mag-music. Tingnan nyo to si Alas. Nagbabagrat, oh. Kasi wala dyan yung mama niya. Maaga kasi nga umalis yung mama niya. And yung papa lang niya nandyan, pero parang umalis na rin yata, nag-work na. So, saan pa? Sa akin na rin, nakatoka. Tokang-toka na. Wala sa mood. O, ayan. Goofing around yung mga, yung kanyang lolo and kanyang uncle. Sus, ang laki ng mga tiyan. Diyos mio, Marimar naman talaga. Ayan, hugas tayo guys. Hugas-hugas din pag may time. Kailangan tayong maghugas, guys. Paboritong ko talaga yung maghugas ng mga dishes, guys. Ewan ko ba kung anong fetish ko sa mga ganyan. So, ang ginagawa ko kapag tuyo na nililipat ko sila sa lalagyan namin ng mga utensils namin para hindi magdamok dia, guys ba. Yan. So, hugas ako, guys. As you can see sa background ko na wall na yan guys, hindi ko pa yan pinapapinturahan kasi nga aayusin ko pa rin yung namin, kusina. Marami pa talaga nga ayusin sa bahay na yan pero dahan-dahan lang. Wala ka namang bisita everyday, di ba? So, ang importante, may magagamit ka, may malulutuan ka, may mahuhugasan ka. In other words, survival. Yun naman talaga ang buhay guys. Survival talaga ang buhay ng mahirap. Mahirap ba talaga? I'm not saying that I'm really poor because I'm rich with my family's support. As long as nagkakaintindihan kami guys ni Daddy, yung mga bata, mahal na mahal ako.
wala akong magiging problema niyan guys. Ang sa akin lang talaga is for God to give us good health para naman we will last matagal na matagal pa dito sa mundo. So ayan, patapos na ako dyan guys na aking paghuhugas. Gusto ko talaga yan, ginagawa kong mga ganyan guys. Kaya siguro tong mga mokong na to, magsalig na lang guys. Sometimes iniiwan na lang nila yung mga plato nila dyan kasi alam nilang si mama nila ang maghuhugas. Pero it's okay lang naman. Hanggat kaya ko guys, kakayanin ko talaga. Madali lang naman yung maghugas. As long as meron kang sabon, meron kang sponge, and meron kang tubig. Sus, grabe. Mas importante, pinaka-importante yan guys, yung tubig. Kasi kung wala kang tubig, paano ka nga naman maghuhugas, di ba? So, ayan. Meron pa palang mga natirang mga panghugasan ko. So, hugas. Kasi niya mga oras na yan guys, around 3 p.m. na yata. Tapos na yung shift ko yata niyan. Hindi ko lang sure. Ay, hindi pa pala. Hindi pa ako tapos niyan. Bumaba lang ako para kumain talaga. Kasi nga nagutom ang lola niyo. And ang sarap talaga ng in-order na embutido ni daddy. Yung ibang embutido kasi guys, parang basag. Pero yon buong buo talaga. And kompleto talaga sa itlog, sa ricados in other words. Kaya nagustuhan ko talaga yung itlog na yon. So, wipe na lang ako guys. Kailangan talaga punasan para hindi dumikit yung sabon sa stainless namin na sink. So, ayan. Patapos na ako dyan guys. And I'm off to go. Pabalik na ako sa taas guys. Done eating. Thank you daddy for the embutido and sardinas. Meron pa pala kaming natirang sardinas. So I'm back sa room. As you can see, madilim. And then I'll fix the bed. And I'll just wait for my time na matapos na yung shift ko guys. Para makaalis na kami ni daddy. Kasi malayo ba yung Soleya? Nasa Lapu-Lapu biya yun. Or Lapu-Lapu or Cordova. Sige, mamaya uli. I'm back guys. Mga kators. So, eto na nga. Out na ako mga kators. And sinirado ko na yung computer ko. And I decided, hindi ko na lang gagamitin mo na tong bag na to na white. Kasi masyado siyang malaki. Magsusundo lang naman kami kay Ninya. So, iwan ko na lang tong wallet ko din ganito guys. Kasi masyado tong bulky. And wala din naman tong laman. So, I went with my maliit na bag. Bigay to sa akin ni Ninya last year. Kasi regalo to sa kanya ni Bianca from the States. Tapos, inarbor ko kaagad. So, ang laman nito guys, kita ko sa inyo ang laman. So, ang nilagay kong laman is yung paper bills ko kasi maliit na lang siya. And dala ko pala yung aking lippy na MAC. Ay. Maglipi ako guys. Kasi kumain ako, 'di ba? So, hinihintay na lang namin si Kuya matapos maligo. And then si Kuya is doon matutulog sa kondo ni na Papay guys. Kasi wala nga tao kina Papay dahil andun sila lahat sa United States of America lang naman. And then, I'm also bringing this one. Yung mini rosary na binigay ni Papay guys. Ano pa? Yeah, of course, yung wipes. Although may wipes naman sa sasakyan, nagdala na rin ako just in case. And dadalhin ko din yung extra key. Yung original key ng sasakyan guys. Kasi instructions ni daddy kapag umaalis kami, aside from yung ginagamit niya is yung duplicate key sa sasakyan, gusto niya magdala pa rin ako ng original guys kasi just in case magka-emergency. And the last one is eto, floss. Lately guys, nagde-dental floss na ako sa ngipin ko kasi mas matibay and mas to guys, eto yung dapat talagang gamitin instead of toothpick. Kasi nga hindi to nakakasira daw ng ngipin. So I'm using the Oral-B. Matagal na to sa akin guys. Actually, I think ang Ninya pa siguro to. Tapos, kapag nauubos na is, we just buy yung thread lang niya. Ewan ko kung saan niya nabibili yun.
And then, of course, my cellphone. Hindi na ako magdadala ng charger kasi yung charger ko naka-plug naman dyan. And na-plug ko na rin dyan kanina. So, eto na siya guys. Liit lang. Okay? And then, of course, my shades. Nakita ko yung lumang shades ko guys na nilalaro lang ni Alas. So, nilinisan ko. And ito yung isusuot natin na shades. Cat eye. O, diba? O, diba? Bagay ba, guys? Nabili ko lang to for 100 bucks. Sa Robinsons. Dati pa to, mga last year. Tapos, hindi ko nagustuhan kasi medyo masakit siya dito. Pero ngayon, lumuwag na siya, guys. Hindi na siya masakit. So, gaganyin ko lang. Ayan. So, ready na ako, guys. Naghintay na lang ako kay Kuya and off we go. Off we go, guys. Uy. Tubig. Ang tubig. Baon kong tubig da. Ano ka da? And, dito ang bugoy. Say hi. Bye-bye sa kanila. Bye-bye. 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 Uy. Flying kiss sa kanila. Flying kiss. So, susunduin namin si Ninya sa Solea Resort. And then, si Kuya, ayan, si Kuya sa front seat. Kasi, may iwan siya kina Papay, guys. Ay, nagabrihi akong bag. Ay, nagabrihi. Ito na yung bag ko, guys. Oh, ang liit. Liit lang ng bag ko. And mag-vlog ako doon sa Solea pagdating. Na, wala ko yung load. Wala na ko yung data dong. I cannot chat. So, ano bang tawag nun? Mag-vlog kami, ako doon. Kasi sabi ni Ninya, pwede lang kaming pumasok sa Solea sa lobby lang. Meron siyang sinend dito na pangalan ng celebrant yata yung hinustan nila. So, yun lang daw sasabihin ko pagdating namin doon. Baka hindi kami dumaan sa C-Lex. Kasi punta man kami ng Mandaue. So, baka diretso lang kami guys sa Old Bridge or New Bridge. So, depende na lang kay Daddy. Si Kian, yun, ang paiwan kasi nag-basketball. Basketball is life sa kanya. Kaya nga siya humingi ng basketball dun sa niya. Manito niya kasi gusto niya maglaro ng basketball kesa badminton. Babay nila. So, mamaya na lang ulit guys. So, dumaan kami pala guys sa El Corso kasi nagutom to si Kuya and nagyaya siyang mag-brunch or hindi na brunch, late snacks na talaga. So, dinala namin nga si Alas tsaka yung car niya na maliit na talaga sa kanya. So, ayan. Hindi ako pwedeng mag live vlog dyan guys kasi ang ingay-ingay ng kanilang pa-sounds. So, yan yung dagat. Ang ganda talaga dito sa El Corso guys. I swear. As in, sa lahat ng mga naging proyekto ng government, ito talaga yung swak na swak sa amin. Kasi malapit lang sa amin and maganda talaga ang simoy ng hangin. So, ayan pa rin yung mga pa-outfit natin, guys. Sinuot ko yung binili ko sa ukay-ukay na Zara na top. Ang ganda talaga niya. And, yeah, yung shades natin na 100 bucks lang. Pero hindi ko talaga siya bet, guys. So, hindi ko na ito isusuot ulit. Papalaro ko na lang to kay Alas. So, ayan na si Daddy. Galing park. So, ang ganda talaga ng El Corso, guys. Where this is one of the best Cebu City projects ever na nagawa ng gobyerno natin dito. Kasi they were able to build this structure here in the middle of SRP. Kasama na ngayon yung New Star. So marami na talagang mapagpipilian guys na pasyalan dito sa Cebu. So yan, kita-kita mo yung buong karagatan ng Talisay area. Tapos ang laki pa ng place dito. So lahat talaga ma-accommodate. So we decided to eat there, oh. Yan yung place, Hasam or Husam Mediterranean or Middle East restaurant. Yan yung pupuntahan namin. Yan yung kakainan namin ni
Kuya and Daddy and Alas. So, nintay na lang namin si Alas and Daddy na naglalakad. Sus naman tong maglolong to. Partners in crime. Kamukhang kumukha pa naman to ni Daddy talaga. Kasi si Alas, para na talaga niya tong anak. Ay, nako. So, ayan si Alas. Nahihirapan na siyang magpatakbo ng kanyang car because masyado na tong maliit sa kanya, guys. Kaya kinailangan na talagang palitan to. Bibilhan daw siya ng papa niya ngayong birthday niya. Upcoming second year birthday ni Alas. So, ayan. Papasok na kami, guys. Andiyan na si Daddy. Walang tao, guys, kasi maaga pa, mga around 2:30 or 3 o'clock yata yan. Ay, naiwan pala yung baba namin. Sorry, baba. Sorry talaga. So, ayan na. Pasok na. Halika na. Kain na tayo. Kasi tayo lang ang customer. So, ayan. Nag-order na kami. Hindi ako familiar sa mga food nila, guys. So, may mga grill, may mga charcoal meals, specialties nila, appetizers, side orders. Marami sa mga ganyan kasi nga, yung mga Middle East food, mahilig sa mga side dishes. So, ako taga-kain. Si Kuya yung taga-order and taga-bayad. Hihihi. Thank you, Kuya, forever supporting us. Ngayon na malaki ka na, meron ka ng sariling trabaho. To think, mas malaki pa yung sahod niya sa akin. Char. Pero thank you again, Kuya, for this. Maraming salamat. Guys, yan lang umupo niyan, guys. B, are you eating, B? Good luck hindi mo, B. Unsa man sa bata, day? Unsa maangay kaniya? Katorang rice? Oh, sige, katorang. Oh, French fries, day. So, na sila mag-order, guys, ni Daddy and Kuya. Kasi ako, guys, hindi ako sanay sa mga ganitong ulam. Mga Arabic ulam, mga Indian ulam, mga ganun. So, may mga biryani. Sicilian na ulam. Okay. Sige, so dyan lang. Wow! Alas is having his fries. Sarap ng fries nila. Agoy. Oh. So, yan na yung order namin, guys. Kebab, may chicken yan. Yung mga sauce nila, guys, ang sasarap. Grabe. So, first time ko talagang natikman ito mga ganito. And kubos. Ayan, may kubos yan, guys. Ang sarap talaga. Yan. Yan, oh. Yan yung orders nila. 2 rice na merong mga hinalong chicken and beef. Oh, so, ganyan pala. Ang pag-open yan. Oh, wala. Sarap naman ang kebab na yan. Uy, in fairness. Ayan, ubos na, guys. Tingnan nyo, walang natira. Ang sarap talaga, swear. Pero, hindi ito ang klase ng food, guys, na babalik-balikan ko. Kasi nga, hindi ako sanay. Busog ang mga bata. Pati si Alas, naubos niya yung fries niya, guys, or chips niya. Ayan, konti na lang. We really had so much fun eating this Middle East. Ayan, guys, we're done eating. So, papunta na kami kay Ninya sa Soleya Resort. Busog na busog ako, guys. Okay din naman ang food nila. First time ko din kumain ng ganun, guys, ba? At least ba, hindi ta maihas, guys, ba nga. Mukha og mga ingunana nga klase nga food. Eh, saan yung mga chikaan, manamantaan ni Filipino dishes. So, wala tayong mga chance nga makakaon sa tag mga lain nga mga country nga dishes, then why not, di ba? So, papunta na kami sa parking. Layo pa naman ang parking dito sa El Corso, guys. As in, doon pa. Doon, bandang doon pa. But it's okay. Thank God for a good weather today. Ang galing ko lang itong ano ko. Why? Pablik ko katuhon. Daddy. Hello. Busog na busog. Ganahan ka sa kuan? Yes, of course. Hindi lang sila nag-serve ng biryani, guys, kasi ang biryani pala is Indian food. Ang
Ang may-ari kasi nun guys is Syrian. So more on Syrian, Oh, so more on ang ako dungog kay Australian, Syrian kay. So more on Middle East good na food ang ilang gina-serve. So unya na lang guys, kay padung na mi sa